ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ano yan ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao? Dalawa yung sinaksak niya, sir. Patay ng dalawa, sir. 10 anyos ug 22 anyos nga mga lalaki gipatay sa 25 anyos nga lalaki sulod sa computer shop sa Santo Tomas, Davao del Norte. Suspect giingong nasuko tungod giilog ang iyang bangko. Bypass operation sa otoridad sa Pulumulok South, Cotabato. Misangko sa ginukdanay human misulay ug sibat ang target. Suspect arestado. 27 anyos nga lalaki patay ug samdan ang asawa niini human nabanggaan ang ilang tindahan sa pick-up truck sa Sergio Osmeña, Zamboanga del Norte. Laing upat kasakay sa pick-up, samdan sab. Duha patay samtang usa samdan human nadaro sa dump truck ang duha ka balay sa Trento, Agusan del Sur. Pagdakop og baboy nga naka-blindfold, gikalingawan ato sa kapistahan sa usa ka barangay sa Zamboanga City. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ngayong hapon, Mindanao. Ako, si Sara Hilomen Velasco. Patay ang usa ka 27 anyos nga lalaki samtang samdan ang asawa niini humanadaro sa usa ka sakyanan ang ilang tindahan kung asa anaa sa sulod ang mga biktima sa Sergio Osmeña, Zamboanga del Norte. Samdan sab nga naa sa upat ka mga sakay sa maong sakyanan nga mga empleyado sa gobyerno. Ani ang detalye? Maayong pagkaguba ni ining tindahan human gibanggaan sa usa ka pickup truck nga nahimutang sa kirid sa kadalanan sa barangay Venus, Sergio Osmeña, Zamboanga del Norte pasado alas 3 sa hapon adlang Lunes. Halos matumba sab ang poste sa kuryente nga anaa sa tungod sa maong tindahan. Samtang maayo sab nga pagkahayang sa kirid sa maong balay ang maong pickup truck nga nakabangga atol sa hitabo. Gideklarang dead on arrival sa ospital ang 27 anyos nga lalaki kinsa nagpahulay sa maong tindahan, samtang samdan ang 28 anyos nga asawa ni ini nga gilayong ipatambalan sa ospital. Gidala sab sa ospital ang 39 anyos nga lalaking driver sa mong pick-up. Lakip ang laing tulo ka mga sakay ni ini kinsa pulos empleyado sa Department of Human Settlement and Urban Development sa Region 9. Nasayran nga misulay ug overtake ang pick-up sa mong lugar. Apan nawad-an og kontrol ang driver, gumikan na sab sa kadanlog sa dalan. Overtake siya sa isang sasakyan, and then dahil medyo malakas ang ulan, mga oras na yon, medyo matubig po yung daan, parang nawalan siya ng control sa sasakyan. Kasong reckless imprudence resulting to homicide, serious physical injuries, lakip damage to property ang posibleng atubangon sa driver sa maong sakyanan. Ginaasikaso pa sa kapulisan ang ipahigayong settlement sa mga nalambigit sa insidente. Ginasuwayan pa makuha og pahayag sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang mga kabanay sa mga biktima, lakip na sab ang tagdumala sa maong departamento sa gobyerno kinsa sab na nag-iya sa maong sakyanan nga nakabangga. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, One Mindanao. Atong sayro ng dugang pa ang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Misangpot sa ginokdanay og pagpamusil ang gipahigayong anti-illegal drugs bypass operation sa otoridad. Human misuway og ikyas ang target suspect nga nagsakay sa iyang sakyanan sa Pulumulok South, Cotabato. Ang insidente nakuhaan og video. Ani ang detalye? Sa viral video, naalarma mga motorista. Nagtuo silang adunay road rage nga hitabo diyang nakita ang usa ka puting SUV nga mipaturatoy og dagan samtang gilabayan og plastik nga bangko sa mga kalalakinan nga nahitabo sa gawas sa usa ka establishmento sa Barangay Cannery, Pulumulok South, Cotabato bandang 5:40 sa hapon adlang Lunes. Gigukod sa maong mga lalaki ang sakyanan ug dihang naapsan, nipadaplin kini sa kirid sa paradahan sa mga tricycle sa maong lugar. Gani, nabanggaan pa ang usa ka tricycle. Misuway kini og atras apan madungog ang mga buto sa armas nga punteriya sa ligid sa maong sakyanan. Dini na kini na corner ang maong sakyanan. Ang maong panghitabo usa di ay kay anti-illegal drugs bypass operation sa kapulisan og PDEA 12 batok sa usa ka 28 anyos nga lalaking mekaniko
Residente kini sa Barangay Dadyangas North, General Santos City. Yan po ay isang bypass. Nung nalaman po niya na operatiba pala or isang pulis yung kanyang katransaksyon, isa po ay tumakbo. Pinilit po niyang makasibat sa pagkakaaresto ng mga pulis. Anaa sa 38 ka gramo sa gituwang sabunga nagkantidad og halos 300,000 pesos ang nasakmit gikan sa suspect. He was previously arrested po ng PDEA and he is now on probation dahil nga po sa plea bargaining. Kalalabas lamang po niya this February. Paglabas po niya ng February, na-monitor na po siya agad ng ating mga operatiba na yung pong kanyang illegal transactions ay pinagpatuloy po niya, sir. Apan, ang maong pasangil, hugot nga gipanghimakak sa suspect. Tinuod ba itong mga allegations nga involved ka sa drug kuno or dili? Kasi kamatuoran na to, sir. Wala. Dili ka involved? Paglapas sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act ang atubangon sa suspect, lakip na ang reckless imprudence resulting to damage to property gumikan sa tricycle nga nabangga niini. Mga kapuso, mao kini ang resulta sa tricycle human na nabanggaan sa maong sakyanan atol sa maong bypass operation. Ug matod sa PNP, paningkamutan nila nga idangop kini sa lokal nga kagamhanan aron mahatagan sab og ginabang ang tricycle driver nga nanag-iya niini. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Usa ka lalaki sa Cagayan de Oro City ang balhog sa prisuhan human kini gireklamo sa iyang asawa. Giklaro sab sa kapulisan nga walay kamatuoran nga tungod sa online gambling ang hinungdan sa insidente. Ang detalye sa report ni James Paulia. Gidakop sa mga personahe sa Police Station 4 Carmen kining usa ka lalaki nga taga Barangay Balulang sa Cagayan de Oro City human gireklamo sa iyang asawa. Base sa investigasyon sa kapulisan, naglalis ang mag-asawa tungod wala matud pa napakaon sa iyang bana ang ilang mga binuhing iro. Hantod nga miabot kini sa pag-inilugay nila sa usa ka hait nga butang ug nasamdan ang babae. Ang naitabo ato sir, during sa ilang paglalay, so nag-inilugay sila sa maong bladed weapon. So ang samurai sir kay naman sa handle na murag metal nga sharp nga object. Na-upload siya sir, so dito siya nasamad. So dili tinuod ang report sa social media na nakuha siya sir na tigbasan o gistab. Dugang sa kapulisan nga wala say kamatuoran ang mikatag sa social media nga tungod sa online gambling ang hinungdan sa away sa magtiayon. Sa karon gipasakaan na og kasong paglapas sa RA 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children's Act of 2004 ang maong suspect. Siguro emotional na physical abuse siguro ayang na elemento sa maong krimen. Any report nga makita sa social media, sa Facebook o any kuan ato i-verify mali magod na information magod nga nahatag sa sa maong platform. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap. 1 Mindanao. Nanawagan ang Davao del Norte LGU sa Nordeco alang sa paspas nga transisyon alang sa pagsulod sa Davao Light sa probinsya. Ani ang report ni John D. Esteban. Nanawagan si Davao del Norte Governor Edwin Hubahid sa Northern Davao Electric Cooperative o Nordeco nga magki-coordinate na sa Davao Light and Power Company aron mas madali na lang ang transition period. Mas maayo pa nga mo joint para magkaroon ta og smooth transition para nga ang mga infrastructure sa electric cooperative is mabayaran sa Davao Light o mabayaran usab ang mga pending nga mga utang para nga pagkahumanani maplastar na ang serbisyo sa kuryente sa First District and Island Garden City of Samal, Davao del Norte. Ang Davao Light miingon nga magpadayon matud pa ang ilahang mga preparasyon ug mga lakang isip bag-ong electric provider sa probinsya base sa Republic Act 12144. Una na diha ang paglusad niadtong July 8 sa site kung asa ibutang ang substation. Ang substation na atong tukuron din will serve as a vital hub sa pag-distribute og kuryente sa mga balay, sa mga negosyo,
ubang establishmento sa Tagum area. Hinuon nagpaabot na lang daw sila sa tubag sa Nordeco, kalabot sa gipadalang suwat may tungod sa transisyon. Wala pa'y tubag ang Nordeco pero daan na nilang gisulti, pinaagi sa ilang official statement nga magpabilin silang muserbisyo sa ilahang mga franchise area sa Davao de Oro ug Davao del Norte gawas lang sa Panabo City, Carmen, Braulio Duhali ug Santo Tomas. Gihimugatan sa Nordeco nga aduna pay pending nga petisyon for certiorari ug prohibition sa Korte Suprema. Laong yapon na lingkod sila sa ato, asa lingkod sila sa mua and diskutan unsa ang sakto tamang kaning pag-transition nato from Nordeco to Davolite. Na smooth tayo and hindi po affected ang ato ang mga customers once we transition. Alang sa tanang katawan, consumer, gamay na lang ning paabot para magkaroon ta og efficient, stable o barato nga kuryente dinhi sa District 1 o sa Island Garden City of Samar. John D. Esteban, 1 Mindanao. Gibutiag sa Land Transportation Office Region 10 nga doon na plaka ang mga motorsiklo nga backlog pa sukad tuig 2014 hangtod 2021. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Gisugda na sa Land Transportation Office 10 ang pag-release sa mga plakas sa motor nga napalit niya itong tuig 2014 hangtod tuig 2021. Human miabot na sa LTO 10 Plate Distribution Facility ang kapin 220,000 ka mga motorcycle plate numbers nga backlog sa ahensya sa tibuok Region 10. Sumala ni Ferdinand Flores, ang spokesperson sa LTO 10, nga walay bayad ang pagkuha sa mga bagong plaka. Kinahanglan lang nga dalahon ang mga papeles sa ilang motorsiklo. Magdala lang ORCR o ila ding ID, manifest license na proof lugar nga ila lugar ng plaka, ila ng motorsiklo o niya dayon sila mo claim sa plaka. Okay, muna na proof of kaning gitawag na to nga ownership. Okay, moada na sila sa buhatan sa LTO kada adlaw. Madinis Bulwa, madito sa Agusan, madito sa El Salvador, Initaw, dito sa Balingasag. Muna na sila na plaka gaulat nila. Lakip sab nga ilisan sa LTO 10 ang mga plaka sa motor nga adunay 7 special digits tungod wala kini nasubay sa RA 11-1235 o ang Motorcycle Crime Prevention Act. Kung nga nilang itsura ninyo, na-issue man within 2017 to 2014. Muna ang atong pulihan. Sila lang. Aside ana, katupong mga motor nga wala gi plaka. Which is 2017, nagyapon sa 2017 to 2014. Sa ato sa Region 10, sir, naapod tayo mga narehistro, kami man ang tirerehistro sa new registration. Sa year 2020 whole year, wala to nakahatag po plaka na. Ato gyud mga tagan. Nalipay ko na plaka na po. Di na. Alang sa mga dili makalugar og adto sa buhatan sa LTO, bisitahon nila ang mga barangay sa syudad. Busa alang sa mga schedule, bisitahan lang ang mga official social media page sa LTO Region 10. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV, 1 Mindanao. Duha ang patay human gidunggab sa sospek nga gituhang sabog sa illegal nga droga. Ang hinungdan tungod giilugan og bangko. Atong sero ng dugang detalye sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara sa mong insidente, 10 anyos o 22 anyos nga lalaki ang nakabsan sa ilahang kinabuhi uman gipatay sa 25 anyos nga lalaki sab sulod sa computer shop sa Santo Tomas, Davao del Norte tungod giilugan matud pa og bangko. Dalawa yung sinaksak niya, sir. Patay ng dalawa, sir. Mao kini ang video nga nagkalat online. Ang maong lalaki nga nakaitom nga naghubo pa at tubangan sa mga mirespondeng pulis ang gingong sospek sa pagpatay sulod sa usa ka computer shop sa Purok 3, Barangay Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte, Lunes sa kadlawon. Hinuon, dali siyang naaresto sa kapulisan. Pagsulod sa mga pulis sa computer shop, nagbuyod na ang patayng lawa sa 10 anyos ug 22 anyos nga lalaki. Nagkayagaw na sab ang mga computer set. So kaning suspetsado niaboto ni dito sa computeran nga hubog. Human nasuko siya kay gipulihan lagi daw siya sa lingkuranan. Kaning minor dunggab niya sa
screwdriver na isamad sa likod, sa dughan o sa ulo ng kaning isa po. Ibunalan po niya kaning fire extinguisher. Nagtuo ang kapulisan nga lango sa illegal nga droga ang suspect base sa ilahang nakitang sintomas. Makita nimo nga murag wala pa nahusan sa iyang pagkasabog. Ato ang kuan siya interview ay nag-influence siya po siya nga mogamit og shabu. During sa pagdakop nato siya wala magiti nagkuha nga shabu. Dili po nato siya ma-undergo drug test kay nga reason niya sa iyang kaso kuan man murder man. Dili man related sa droga. Nagbilib da kay sa kadaghan nato mga nadakpan kaning nagagamit og illegal nga droga. Ang porma niya, ang panga niya, makita gid mo ang actuation sa kaning mga kuan niya. Mga gestures ang lawas kung ang tao nagamit og droga, siga kay mata do ng panga sila kagot. Gipasakahan na og kasong murder ang suspect. Wala ano sab kini miluwat og pahayag. Sa karon nagtingkagol ang suspetsado sa Santo Tomas Police Station. Sara. Kay daghang salamat, John D. Esteban. Duha ang patay samtang usa ang samdan human gidaro sa usa ka dump truck ang duha ka balay daplin sa kalsada sa Trento, Agusan del Sur. Patay diha ang driver sa dump truck ug ang helper niini samtang samdan ang tag-iya sa usa sa mga balay human gidaro sa dump truck ang duha ka balay sa barangay Cuevas, Trento, Agusan del Sur adlawng Lunes banda alas 12 sa udto. Sumala kang Police Major Carmelo Malupay, hepe sa Trento Police Station. Ang driver giila nga si Jason Salibay ug driver niini nga si John Paul Havana nga pulos residente sa Santa Josepa, Agusan del Norte ug ang tag-iya sa usa sa mga balay nga si Marilyn Pontinar nga samdan og nagpaayo sa ospital. Nasayran nga kargado og balas ang dump truck ug kusog ang dagan ug sa wala damhang panghitabo. Gibanggaan niini ang mga balay nga daplin sa kalsada nila Marilyn Pontinar ug Freddy Asio. Maayo na lamang kaya walay tao ang balay ni Asio sanglit birthday niini ug sayong nang lakaw ang pamilya aron mga ligo og dagat. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan nawad-an daw og preno ang truck hinungdan sa aksidente. Usa ka babaeng pulis ang patay human aksidenteng naunay sa pagbuto sa iyang kaugalingong issued service firearm sulod sa ilang quarters sa Matanao Police Station. Sa report sa Davao del Sur Police, Biyernes sa gabi dihang nag-andam sa iyang issued service firearm nga 9mm Gersan pistol ang 28 anyos nga patrol woman sulod sa female quarters sa police station tungod dunay ginalaumang bypass operation apan nahulog kini ug iyang gisulayan og salo. Aksidenteng nagunitan ini ang trigger part sa pusil hinungdan nga mibuto. Samad pinusilan sa ulo ang mao'y mitapos sa iyang kinabuhi. Dadala pa siya sa ospital apan namatay gihapon. Gisiguro sa kapulisan nga masunod ang saktong protocols ug investigasyon sa insidente. Nagpahigayon og peace prayer ug candle lighting ang Matanao Police Station sa Davao del Sur agig paghinumdum sa ilang kabaro. Nagsumusab ang Davao del Sur Police Provincial Office. Cagayan de Oro City Local Environment and Natural Resources Office Conclendro nagtanyag og libreng smoke emission test. Mga motorista gipahimangnuan nga mosunod sa Clean Air Act. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Matag adlawng Lunes, libre nga ipaigayon sa mga personahe sa Cagayan de Oro City Local Environment and Natural Resources Office Conclendro ang emission test sa tanang matang sasakyanan sa Gaston Park sa Cagayan de Oro City. Kini aron mahibalaan kung anaa pa sa kondisyon ang makina sa sakyanan o kung nasubay ba kini sa regulasyon sa gobyerno nga anti-smoke belching ubos sa Clean Air Act. Kanang gabuga sa ilang trambutso ngaso kung nakapasar pa ba sa standard sa Clean Air Act aron nga in kaso bagsak doon na sila panahon nga ilang ipa-repair ilang ipaayo kaysa padakpan sila diha sa dalan. Dugang sa Clenro nga sukat Enero karong tuiga, ubay-ubay na sab ka mga sakyanan ang ilang nadakpan tungod sa paglapas sa Clean Air Act ug karon mas pahugtan pa nila ang pagpatuman niini. Tanang matang sa mga sakyanan kuno ang ilang dawaton alang sa libreng smoke emission test. Pag adlaw Martes pa yon sa Biyernes, ang atong mga sakop sa Clenro, ang atong anti-smoke belching team ana siya sa kadalanan, no, for random testing. So kung dito ka madakpan, nyawa ka nakapasar, natay penalty. Kauban si Makoy Sempron
James Paulo Yap, 1 Mindanao. Usa ka 19 anyos nga lalaki nga naglungkab sa usa ka bodega sa General Santos City ang arestado. Nasayran nga unang gisulayan paglugit sa biktima ang ATM machine sa maong lugar apan pakyas hinungdan nga mibalhin sa maong bodega. Aniya ang report. Malampuso nga dakpan sa kapulisan sa General Santos City Police ang usa ka giingong kawatan nga naglungkab sa usa ka bodega sa usa ka patigayon sa dalang J. Caulico, Barangay Lagaw, General Santos City, banda alas 8 sa gabi adlawng Biyernes. Ang sospek gitago sa kapulisan sa alias Brian, 19 anyos, tungod sa ginahimong lawom nga investigasyon. Nakit-an ang sospek sa empleyado sa maong patigayon, hinungdan nga dali kini nga dakpan. Nasayran nga unang gisulayan paglugit sa sospek ang usa ka ATM sa maugihapong barangay. Apan, pakyas kini ilabi pa nga iyang nga diskitaan nga aduna kini CCTV. Hinungdan nga mibalhin sa maong bodega. Nag-attempt lang to siya dito, sir. Nagdalang sila crew, barlugit, kamalay siguro to siya nga is being watched sa itong mga CCTV. Insibat siya dayon. Then, tiwas siya ko dito na pasunahan. Sa pag-imbestiga sa kapulisan sa sospek, giangkon sab ni ini ang iyang gihimong pagpanglungkab. Sumala sa otoridad, notado na sa ubang lugar ang binuhatan sa sospek. Amin niya, sir, dahil kaya di man siya pwede mo deny kaya kita maging sa CCTV footage. O niya, napagin na picturean pag yung daghang nga anggulo, sir. Kasong robbery ang atubangon sa sospek nga ana karon sa kustodiya sa kapulisan. Wala na muluwat og pahayag ang sospek. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV, 1 Mindanao. Formal nang nahuman ang makasaysayanong Centennial Season sa NCAA. Gipaila-ila na sab ang Mapua University isip host sa Season 101. Ani report. Pinaagi sa usa ka turnover ceremony nga gipahigayon sa Intramuros sa Maynila ang formal nga pagtapos sa Centennial Season sa NCAA. Present sa event ang mga miyembro sa NCAA Policy Board ug Management Committee. Gisalmutan sab kini ni GMA Network Incorporated Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso. Giila ang mga nagkampyon sa managlahing events. Nakuha sa San Beda University ang kampyonato sa Juniors ug Seniors Division. Thank you so much for the love, for the support, and for the overwhelming resilience of the NCAA Season 100. Gipasasab ang responsibilidad isip host school sa Lyceum of the Philippines University sa pagpanguna ni Policy Board Member Attorney Roberto Laurel ngadto sa Mapua University nga gipangunahan ni Dr. Doji Maestre Campo. I am very happy and proud to have turned over the hosting to our new host for Season 101, Mapua University. Season 101 is a milestone for NCAA because we're turning on to the new century. First year of the second century for NCAA. We will be honoring the legacy that NCAA has created. Angay matud pang atangan ang basketball season tungod sa bag-o ug mas exciting nga tournament format. This would give new life to the events like basketball and volleyball, and we're open to this proposal of the MANCOM. And we're hoping that this would make the games more exciting. Magsugod ang NCAA Season 101 sa bulan sa Oktubre. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao. Napuno sa kalingawan ang kapistahan sa usa ka barangay sa Zamboanga City tungod sa ilang padula nga pagdakop og baboy. Apan duna pa kini twist tungod naka-blindfold ang mga partisipante. Ato kining silipon pinaagi ni ining report.
Sobrang nga kalingawan nga nabati sa mga residente nga mitan-aw sa gipaygayong pig catching game nga gipaygayon sa usa ka lawom ug lapukon nga luna sa barangay Ayala, Zamboanga City adlawng Domingo. Gisalmutan kini sa mga partisipante gikan sa maong barangay. Ang twist sa maong dula, naka-blindfold ang mga partisipante. Gani naglisod sila sa pagdakop sa maong baboy nga pasimple ra pud nga mulikay. Apan kadugayan hingpit ra kining nadakpan sa mga partisipante. Matod sa usa ka residente, danlog daw ang lawas sa mong baboy kay gihaplasan kini og lana. Actually, Ben, alegre kat mga hente. Actually, asa pagtelepon ni pagka sila oil, Bunel Berco, para manlandong kasi pipin siya brasa Bunel Berco. Ang maong aktibidad, pipila na katuig nga tradisyon sa mong barangay sa matag pista niini nga suportado sab sa LGU. Tumong niini nga mailhan pa sa bagong henerasyon ang mga dula kaniadto. Salamat kita mga wego de antes para sa mga naman experience, di ba? Masiyampakan modo, pwede sila mga experience na nila vida. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Kapino sa kagatos ka mga pulis gikan sa nagkariang lugar ang gideploy sa kadalanan sa General Santos City alang sa pagbansay sa ilang tahas, ilabi na alang sa paspas nga pagresponde panahon nga dunay kriminalidad. Gikan pa sa laing lugar sa Region 12 ang 106 ka mga pulis nga dugang puwersa alang sa pagbantay sa kahapsay ug kalinaw sa General Santos City. Mutabang sila alang sa seguridad nga walay bitbit nga armas ato sa ilang paglibot sa nagkadiyang lugar sa Jensan. Nakakatag sila sa mga lugar kung asa nagatapok ang katawhan susama sa duol sa mga mall, palengke, plaza ug uban pang pampublikong lugar. Mutabang usab sila sa pagmonitor sa mga panghitabo sa dakbayan sulod sa pipila ka bulan. Ug mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.